Itapon mo ang basurang yan. Iyan ang utos ng mayamang si Georgina habang nakasandal kay Lucas, habang si Camille ay duguan sa ulan, hawak ang kanyang tiyan. Ang pag-ibig na binuo sa pangarap ay tinapos ng marahas na pagtataksil. Ngunit bago siya tuluyang lamunin ng dilim, isang kamay ang sumagip sa kanya. Ngayong gabi, ang mahina ay mamamatay upang isilang ang isang ina. Kaya mo bang takasan ang iyong nakaraan? Huwag mong sabihing naniwala ka talaga sa mga matatamis na salita ni Lucas. Isang mahirap na tulad mo, nangangarap na mapabilang sa pamilya Saldivar? You are just a temporary distraction, Camille. Isang laruan na madaling itapon kapag nagsawa na ang may-ari. Sa likod ng marangyang babaeng nagsasalita, si Georgina ay ang simpleng hapagkainan kung saan maingat na inihanda ni Camille ang 2 plato ng mainit na pansit at isang mangkok ng sopas. Ang kaliwang kamay ni Camille ay nasa loob pa rin ng bulsa ng kanyang lumang apron, mahigpit na nakahawak sa isang maliit na plastic stick na may 2 pulang guhit, ang patunay ng isang bagong buhay na nagsisimula sa loob ng kanyang sinapupunan. Ang bango ng pagkain na sumisimbolo sa kanyang pag-ibig at sakripisyo ay tila biglang naging lason sa hangin. Sinasakal ang bawat hininga na kanyang pinapakawalan. Ang init ng sabaw sa mangkok ay tila nangungutya sa malamig na dugong dumadaloy sa mga ugat ni Camille habang ang kanyang buong katawan ay iunti-unting nanghihina. Nawala ng pakiramdam ang kanyang mga daliri at ang hanging pumapasok sa kanyang baga ay tila naging mga bubog na sumusugat sa kanyang lalamunan. Hindi niya magawang sumigaw, hindi niya magawang umiyak, habang ang bawat salita ni Georgina ay tila mga karayom na uant-unting pumapatay sa kanyang natitirang pag-asa. Saan napunta ang mga pangako ng pag-ibig na binuo sa ilalim ng simpleng bubong na ito? O sadyang bulag lamang ako sa katotohanang ang isang tulad ko ay walang karapatang mangarap na mahalin ng isang prinsipe? Itinapon ni Georgina sa ibabaw ng lamesa ang isang pahayagan. Doon, sa harapang pahina, ay ang larawan ni Lucas, ang lalaking kilala ni Camille bilang isang simpleng mekaniko na nakangiti sa tabi ng kanyang ama, si Lorenzo Saldivar. Ang pamagat ng balita ay malinaw at talamak. Ang tagapagmana ng Saldivar Holdings, nakatakdang ikasal sa anak ng kasosyo sa negosyo. Nanginig ang buong katawan ni Camille habang tinititigan ang pamilyar na mukha sa larawan. Ang mga mata ni Lucas, ang mga matatamis na labi na humalik sa kanya kagabi, ay tila naging mga estranghero. Camille! Isang pamilyar na tinig ang bumasag sa nakapanatataling katahimikan. Nakatayo si Lucas sa pintuan, basang-basa ng ulan. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot at guilt. Lucas, please tell me this is a joke, bulong ni Camille. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig sa tindi ng sakit. Sabi mo sa akin, simple kang empleyado. Sabi mo, sabay nating bubuuin ang pangarap natin dito sa maliit nating silid. Hindi makasagot si Lucas. Lumapit siya ng isang hakbang, ngunit mabilis siyang hinawakan ni Georgina sa braso. Isang pagmamay-ari na hindi mapapasubalian. Lucas, tell her the truth. Wika ni Georgina na may halong ngiti. Huwag mo nang paasahin ang babaeng ito. We are getting married next month at alam mo kung anong mangyayari sa nanay mo at sa kumpanya kung hindi mo ito itutuloy. Patawarin mo ako, Camille. Bulong ni Lucas, ang kanyang mga mata ay napuno ng luha. Ngunit wala siyang lakas na bawiin ang kanyang kamay mula kay Georgina. Mas mahalaga ang kaligtasan ng aking ina. Patawarin mo ako. Bago pa man makasagot si Camille, tumunog ang telepono ni Lucas. Ang boses ni Lorenzo Saldivar sa kabilang linya ay malamig at puno ng banta. Kailangan mo nang umuwi, Lucas. Ang iyong ina ay inaatake na naman sa puso. Huwag mong sayangin ang oras mo sa mga walang kwentang bagay. Tinalikuran siya ni Lucas. Ang bawat hakbang ng lalaking kanyang minahal palayo sa kanya ay tila bawat tibok ng kanyang puso na unti-unting humihinto. Iniwan siyang mag-isa sa silid
kasama ang lumalamig na sopas at ang lihim ng bagong buhay na hindi na kailanman mararanasan ang yakap ng isang ama. Hindi makapaniwala si Camille sa kanyang sinapit. Sa kabila ng panghihina, tumakbo siya palabas ng bahay. Hinahabol ang sasakyan ni Lucas sa ilalim ng marahas na buhos ng ulan. "Lucas, Lucas, huwag mo kaming iwan," sigaw niya, ngunit ang kanyang boses ay nilamon ng ingay ng bagyo. Nadapa siya sa maputik na kalsada, ang kanyang mga palad ay nagasgasan, ngunit ang sakit sa kanyang tuhod ay walang-wala kumpara sa sugat sa kanyang puso. Habang nakalubog ang kanyang mga kamay sa putik, isang madilim na anino ang lumapit sa kanya. Isang lalaking nakasuot ng itim na kapote ang tumayo sa kanyang harapan. Hawak ang isang matalim na sandata na kumikinang sa ilalim ng liwanag ng kidlat. "Pasensya ka na, iha," malamig na saad ng lalaki. Utos ng nakatataas. "Hindi ka pwedeng manatiling buhay para maging hadlang sa pamilya Saldivar." Nanlaki ang mga mata ni Camille sa takot. Naramdaman niya ang panganib na nagbabanta, hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa sanggol, sa kanyang sinasapupunan. Gapang siyang umatras, habang ang ulan ay patuloy na bumubuhos sa kanyang mukha. "Huwag! Parang awa mo na." Pagmamakaawa ni Camille, ang kanyang dalawang kamay ay mahigpit na nakatakip sa kanyang tiyan. "Huwag ang anak ko. Kahit ako na lang ang patayin mo, huwag lang ang anak ko. Buntis ako. Please, parang awa mo na." Napatigil ang gas at two. Tinitigan niya ang dugo ang mga kamay ni Camille na nakabalot sa kanyang tiyan. Ang imahe ng kanyang sariling pamilya na nawala sa isang trahedya ay tila sumariwa sa kanyang isipan. Ang higpit ng pagkakahawak niya sa sandata ay lumuwag. Itinaas ng lalaki ang kanyang armas at itinutok ito sa gilid. Bumaril sa isang lumang pader upang lumikha ng ingay ng pagpatay. Pagkatapos ay hinila si Camille patayo at itinulak siya patungo sa madilim na direksyon ng kagubatan. "Umalis ka na. Huwag ka nang babalik sa Maynila kung gusto mong mabuhay ang anak mo. Isipin mo na lang na patay ka na sa mundong ito." Bulong ng lalaki bago mabilis na naglaho sa dilim. Naiwang mag-isa si Camille sa masukal at madilim na daan. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa ginawa't takot. Ang bawat patak ng ulan sa kanyang katawan ay tila sumasabay sa mainit na luhang umaagos sa kanyang mga pisngi habang yakap-yakap ang kanyang tiyan sa gitna ng kawalan ng pag-asa. Ang mahinang bulong na yon ay halos mawala sa ingay ng hangin at ulan habang si Camille ay nakahiga sa malamig na putikan. Ang kanyang mga mata, na dati puno ng buhay at pangarap, ay tila mga bintanang nawalan ng liwanag. Wala siyang maramdamang init sa kanyang sariling katawan, maliban sa kaunting sigla sa ilalim ng kanyang mga palad na patuloy na nakatakip sa kanyang tiyan. Ang ulan ay patuloy na bumubuhos, tila sinusubukang burahin ang kanyang presensya sa mundong ito, habang ang kadiliman ng gabi ay tila isang malaking kumot na handa siyang lamunin ng buo. Mula sa kawalan, isang mabigat at nagmamadaling hakbang ang lumapit sa kanya. Tinatapakan ng putik ng walang pag-aalinlangan. Si Martin. Ang kanyang mukha ay basang-basa. Hindi na malaman kung dahil ba sa ulan o sa mga luhang hindi niya mapigilan habang tinititigan ng dugo ang kapatid. Walang pag-aatubili na lumuhod si Martin sa putikan. Maingat na binuhat ang nanghihinang katawan ni Camille at binalot ito sa kanyang lumang jacket na kahit papaano ay may kaunting init na natitira. "Diyos ko, Camille! Magpakatatag ka! Nandito na si Kuya!" "Hindi kita pababayaan," bulong ni Martin. Ang kanyang tinig ay nanginginig sa takot at galit habang isinasakay ang kapatid sa likod ng kanyang lumang sasakyan. Habang umaandar ang sasakyan sa madilim na kalsada, ang mahinang liwanag mula sa dashboard ay tumama sa mukha ni Camille. Doon ay nakita ni Martin ang mga pasa sa braso ng kanyang kapatid at ang bakas ng dumi at dugo sa mukha nito. Ang bawat sugat sa katawan ni Camille ay tila isang saksak sa sariling dibdib ni Martin. Galit at pagsisisi ang nag-uumapaw
sa kanyang puso. Sinabihan na niya si Camille noon pa man na ang mundong pinasukan nito kasama si Lucas ay hindi para sa kanila. Ang mga Saldivar ay mga lobo na nakadamit tupa, ngunit masyadong naging bulag si Camille sa pag-ibig. Ngunit ngayon, wala nang silbi ang pagsisisi. Ang tanging mahalaga ay iligtas ang natitirang buhay ng kanyang kapatid at ang sanggol na dinadala nito. Nakarating sila sa isang maliit at tagong silid na inupahan ni Martin sa labas ng lungsod. Doon ay maingat niyang inilapag si Camille sa isang manipis na kutsyon. Kumuha siya ng maligamgam na tubig at malinis na tela upang punasan ang mukha at mga kamay ng kapatid. Kuya, si Lucas, baka hanapin niya ako. Mahinang bulong ni Camille habang unti-unting nagbabalik ang kanyang kamalayan. Ngunit ang takot sa kanyang mga mata ay mas matindi pa sa lamig ng ulan sa labas. Kalimutan mo na siya, Camille. Para sa kanila, patay ka na. At yun ang pinakamagandang paraan para manatili kayong ligtas ng anak mo. Seryosong sagot ni Martin habang pinupunasan ang noo ng kapatid. Ang kanyang mga kamay na magaspang dahil sa trabaho sa talyer ay naging napakainahon sa pag-aalaga sa nag-iisang pamilyang natitira sa kanya. Upang mapunduhan ang kanilang pagtakas, walang pag-aalinlangang ibinenta ni Martin ang kanyang maliit na talyer. Ang tanging kabuhayan na pinaghirapan niya sa loob ng maraming taon. Sa tulong ng isang lumang kaibigan na nagtatrabaho sa ahensya ng paglalakbay, mabilis niyang inayos ang mga pekeng dokumento para kay Camille upang maialis ito sa bansa bilang isang overseas Filipino worker. Alam ni Martin na ito lamang ang tanging paraan upang tuluyang maitago si Camille mula sa mahahabang kamay ng pamilya Saldivar. Ang bawat piraso ng kanilang nakaraan ay kailangang iwanan, kailangang sunugin upang magbigay daan sa isang bagong bukas na walang kasiguraduhan ngunit malayo sa kapahamakan. Nang sumapit ang madaling araw, nakaupo na si Camille sa loob ng eroplano katabi si Martin na hindi bumitiw sa paghawak sa kanyang nanginginig na kamay. Habang unti-unting umaangat ang eroplano patungo sa himpapawid, tumingin si Camille sa labas ng bintana. Ang mga ilaw ng lungsod ng Maynila ay unti-unting lumiliit, tila mga alitap-tap na dahan-dahang namamatay sa dilim. Sa kanyang tabi, nanatiling tahimik si Martin, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kawalan. Tila may malalim na iniisip tungkol sa kung paano niya nalaman ang tungkol sa pagtatangka sa buhay ng kanyang kapatid sa tamang oras. Isang lihim na hindi niya pa pwedeng sabihin kay Camille. Inilagay ni Camille ang kanyang palad sa kanyang tiyan, naramdaman ang marahang pintig ng puso ng kanyang anak. Sa bawat metrong inilalayo ng eroplano mula sa lupang kanyang sinilangan, unti-unting nabubuo ang isang matigas na pader sa kanyang puso. Isang panata ang kanyang binigkas sa kanyang isipan. Isang panata na kahit kailan ay hindi na niya papayagang mahanap sila ng pamilya Saldivar at hinding-hindi na niya papayagang masaktan muli ang kanyang puso. Ang bawat masa ng harina na itinutulak at pinipiga ng mga kamay ni Camille ay tila pasan ng kanyang sariling buhay. Sa loob ng maliit at malamig na tiyanggi ng tinapay, sa dayuhang bansa, ang init ng malaking oven ay ang tanging nagbibigay ng kaunting proteksyon laban sa nanunuot na lamig ng winter sa labas. Ngunit sa kabila ng pawis na umaagos sa kanyang noo, ang kanyang isip ay lumilipad palagi sa maliit na silid kung saan natutulog ang kanyang anak. Matapos ang mahabang oras ng trabaho, naupo si Camille sa isang sulok ng kusina. Maingat niyang binuksan ang kanyang lumang pitaka, inilabas ang ilang piraso ng perang papel at mga barya na kanyang kinita sa buong araw. Isa-isa niya itong binilang para sa upa, para sa kuryente, at ang pinakamahalaga sa lahat, ang pondo para sa gamot sa hika ng kanyang 4 na taong gulang na anak, si Kieron. Ang bata ay madalas magkasakit dahil hindi nito kayang tiisin
ang matinding lamig ng bansa. Sa bawat barya na kanyang itinatabi, may kalakip na panalangin na sana ay sapat ang kanyang lakas upang maitaguyod ang kanilang buhay ng mag-isa. Nang makauwi si Camille sa kanilang maliit na apartment, sinalubong siya ni Chiron na may malawak na ngiti sa labi. Sa kabila ng panghihina ng katawan, ang bata ay laging masigla kapag nakikita ang kanyang ina. Napansin ni Chiron ang mga mapupulang marka sa braso at kamay ni Camille, mga pasong nakuha mula sa mainit na tray ng tinapay. Maingat na hinawakan ng maliit na bata ang mga kamay ng kanyang ina. Inilapit ito sa kanyang labi at marahang hinalikan at hinipan ang mga sugat. Mami, masakit pa ba? Hatiin natin ang sakit, dahan-dahang hipan natin para mawala na. Bulong ng bata, habang ang kanyang malalaking mata ay nakatitig kay Camille na may dalisay na pag-aalala. Sa sandaling iyon, ang lahat ng pagod at hirap na dinanas ni Camille sa buong araw ay tila biglang napawi. Niyakap niya ng mahigpit ang kanyang anak, pinipigilan ang mga luhang gustong kumawala sa kanyang mga mata. Si Chiron, ang kanyang lakas, ang kanyang kanlungan, at ang tanging dahilan kung bakit patuloy siyang lumalaban sa kabila ng malupit na tadhana. Samantala, sa kabilang panig ng mundo, sa loob ng marangyang mansyon ng mga Saldivar sa Maynila, ang gabi ay tila walang pinagkaiba sa isang magandang libingan. Nakaupo si Lucas sa kanyang madilim na opisina, walang ibang liwanag, kundi ang buwan na sumasalamin sa bintana. Sa kanyang mga daliri, marahan niyang pinaikot ang isang simpleng pilak na singsing. Ang singsing na binili niya noon nang siya ay nagpapanggap pa lamang na isang mahirap na mekaniko upang makuha ang puso ni Camille. Bukas ang pinto at pumasok si Georgina. Ang kanyang pabango ay tila sumakop sa buong silid. Ngunit hindi man lang siya tinapunan ng tingin ni Lucas. Lucas, darling, bakit ka na naman nakaupo sa dilim? We need to finish the guest list for the anniversary gala of Saldivar Holdings. At kailangan nating pag-usapan ang petsa ng kasal natin. Ilang taon na ang nakalipas, Lucas. Patay na si Camille. Bakit ba patuloy mo pa rin kinukulong ang sarili mo sa nakaraan? Tanong ni Georgina. Ang kanyang tinig ay puno ng inis. Ngunit sinubukan niyang panatilihin ang lambing habang ipinapatong ang kanyang kamay sa balikat ni Lucas. Hinaltak ni Lucas ang kanyang balikat palayo sa hawak ni Georgina. Ang kanyang muka ay walang kahit anong emosyon. My name belongs to this family, Georgina. But my heart died years ago in that rain. Nakuha ninyo ang gusto ninyo ng ama ko, kaya wag mo nang hilingin ang mga bagay na hindi ko na kayang ibigay sa iyo. Malamig na sagot ni Lucas. Ang kanyang tinig ay tila yelo na sumugat sa katahimikan ng silid. Nang umalis si Georgina na may galit na mukha, muling ibinaling ni Lucas ang kanyang tingin sa ibabaw ng kanyang lamesa. Doon ay nakalatag ang isang puting sobre na walang pangalan ng nagpadala. Taon-taon, sa eksaktong araw ng pagkawala ni Camille, nakakatanggap siya ng ganitong sobre. Sa loob nito ay walang sulat, kundi isang tuyong talulot ng bulaklak ng jasmine at isang simpleng guhit ng kamay ng isang sanggol. Ito ang kanyang pinakamalaking misteryo at ang tanging bagay na nagbibigay sa kanya ng katiting na pag-asa na baka sa kabila ng lahat ng sakit ay buhay ang kanyang Camille. Bumalik ang eksena sa maliit na apartment ni Camille sa ibayong dagat. Ang marahas na hangin ng winter ay tila sumisigaw sa labas ng bintana. Nagising si Camille dahil sa kakaibang tunog ng mabigat na paghinga mula sa kama ni Chiron. Nagpupumiglas ang bata sa paghinga. Ang kanyang dibdib ay mabilis na tumataas at bumababa habang ang kanyang mukha ay uunti-unting namumutla. Inatake na naman ng hika si Chiron. Mabilis na tumakbo si Camille sa lagayan ng gamot, ngunit nang buksan niya ito, walang natitirang laman ng inhaler ng kanyang anak. Kumari pa siya ng takot patungo sa kanyang pitaka. Binuksan ito at hinalungkat ang bawat sulok. Ngunit ang tanging nakita niya ay ilang piraso ng baryang banyaga na hindi man lang sapat para makabili ng isang dosis ng gamot
sa pinakamalapit na parmasya. Mister, please bitawan mo ako. Baka kung ano pa ang isipin ng mga tao rito. You have the wrong person. Ang bawat salita na lumabas sa bibig ni Camille ay tila binitawan ng may matatalim na yelo, ngunit sa ilalim ng kanyang simpleng damit, ang kanyang puso ay naghahabulan sa tindi ng kaba at takot. Ang init ng kamay ni Lucas na nakahawak sa kanyang balikat ay tila nagpapakulo sa kanyang dugo. Ibinabalik ang lahat ng alaala ng nakaraan na pilit niyang ibinaon sa limot upang iligtas si Chiron mula sa matinding atake ng hika na dulot ng malamig na klima sa ibang bansa. Napilitan si Camille na makinig sa payo ni Martin na bumalik sa Pilipinas. Nagtago sila sa isang tahimik na sulok ng probinsya malapit sa Maynila. Ngunit ng araw na yon, kailangan nilang pumunta sa isang malaking mall sa lungsod upang ipatingin ang bata sa isang kilalang espesyalista. Habang nakatayo si Camille sa tapat ng isang tindahan ng laruan, pinapanood si Chiron na masayang nakatitig sa isang laruang tren. Hindi niya akalain na ang kanyang pinakakinatatakutan ay naroroon din sa parehong lugar. Si Lucas ay kasalukuyang naglalakad kasama ang ilang matataas na opisyal ng kumpanya para sa isang mahalagang pagpupulong nang bigla siyang mapatigil. Sa gitna ng maingay at abalang siksikan ng mga tao sa mall, ang kanyang paningin ay tila kusang umikot at nakatutok sa isang direksyon. Doon, sa tapat ng tindahan ng laruan, ay nakatayo ang isang babae. Ang paraan ng pagtayo nito, ang marahang paghaplos sa buhok ng bata at ang simpleng clamor ng jasmine sa kanyang buhok ay naging sapat upang magdala ng malakas na bagyo sa buong pagkatao ni Lucas. Nabitawan ni Lucas ang hawak niyang folder, hinayaan ang mga dokumento na kumalat sa sahig ng walang pakialam. Iniwan niya ang kanyang mga kasosyo sa negosyo na nagtataka at naguguluhan. Habang siya ay patakbong sumisingit sa gitna ng maraming tao, nilalakbay ang distansya patungo sa babae na tila ba yun na ang huling pagkakataon ng kanyang buhay. Camille! Tawag niya. Ang kanyang tinig ay nanginginig sa pagitan ng hindi makapaniwalang tuwa at matinding pangungulila. Nang hawakan niya ang balikat ng babae at hinarap ito sa kanya, napatunayan ng kanyang mga mata ang matagal nang isinisigaw ng kanyang puso. Si Camille nga, ngunit ang katuwang ng kanyang tuwa ay ang malamig na takot na bumangon sa mukha ni Camille. Agad na itinago ni Camille si Chiron sa likod ng kanyang palda. Ginagamit ang sariling katawan bilang proteksyon. Camille, buhay ka. Diyos ko, buhay ka talaga. Hindi ako nagkakamali, ikaw si Camille. Umiiyak na saad ni Lucas. Ang kanyang dalawang kamay ay nanginginig habang sinusubukang hawakan ang mga kamay ng babaeng inakala niyang patay na sa loob ng maraming taon. Pilit na pinatigas ni Camille ang kanyang mukha. Pinalalabas na wala siyang nararamdamang anuman kahit na ang kanyang buong pagkatao ay gumuho na sa tindi ng emosyon. Mister, please bitawan mo ako. Baka kung ano pa ang isipin ng mga tao rito. You have the wrong person. Malamig niyang wika sa wikang Ingles. Sinusubukang gumawa ng malaking distansya sa pagitan nila. Hindi kita bibitawan ulit. Camille, alam kong ikaw yan. Huwag mo namang gawin ito sa akin. Saan ka ba galing? Bakit mo ako iniwan? Pagmamakaawa ni Lucas, ang kanyang boses ay puno ng pagsusumamo na kahit sinong makarinig ay maaawa. Mami, sino po siya? Bakit po siya umiiyak? Tanong ni Chiron mula sa likod ni Camille. Ang maliit na bata ay sumungaw. Ang kanyang mukha ay puno ng pagtataka habang nakatitig kay Lucas. Sa gitna ng takot, hindi napansin ng bata na dahan-dahan niyang itinataas ang kanyang maliit na kamay upang gariin ang kanyang ilong. Isang kilos na eksaktong ginagawa ni Lucas kapag siya ay naguguluhan o kinakabahan. Napatingin si Lucas sa bata. Ang pagkakahawig ng mukha ni Chiron sa kanya, ang hugis ng mga mata, at ang kilos na yon ay tila isang malakas na sampal ng katotohanan na nagpabago sa takbo ng kanyang hininga.
Isang malaking kamay ang biglang sumingit sa pagitan nila. Marahas na tinanggal ang kamay ni Lucas mula sa balikat ni Camille. Si Martin. Nakatayo siya doon. Matigas ang muka at puno ng galit ang mga mata habang tinititigan si Lucas. Agad niyang inakbayan si Camille sa baywang at binuhat si Kiron sa kanyang bisig. "Is there a problem with my wife, sir? Mukhang nagkakamali kayo ng kinakausap. Ang asawa ko ay hindi ang taong hinahanap ninyo." Matigas na saad ni Martin. Ang kanyang tinig ay mababa, ngunit puno ng babala na sapat upang maramdaman ni Lucas ang panganib kung ipipilit pa niya ang kanyang sarili. "Wife?" Bulong ni Lucas, ang kanyang mundo ay tila muling gumuho sa narinig. Nakatitig siya kay Martin, ngunit napansin niya na ang tingin ng lalaki sa kanya ay hindi lamang simpleng galit ng isang asawa. May mas malalim na misteryo at babala sa mga mata ni Martin na tila nagpapakita ng isang nakaraang hindi pa ganap na natatapos. Mabilis na tinalikuran ni Martin si Lucas, inakay si Camille at kinalong si Kiron habang nagmamadaling naglakad palayo upang sumama sa agos ng maraming tao sa loob ng mall. Naiwan si Lucas na nakatayo sa gitna ng naglalakihang silyang kristal ng mall. Hindi makagalaw habang pinapanood ang tatlo na dahan-dahang nawawala sa kanyang paningin. Sa kanyang paanan, sa ibabaw ng makintab na sahig, ay nakalaglag ang simpleng clamor ng Jasmine na nahulog mula sa buhok ni Camille habang sila ay nagkakaharap. Kinuha niya ito, dinala sa kanyang mga labi, at doon niya naramdaman ang pamilyar na bango ng kanyang nakaraan. Alam niya, hinding-hindi siya nagkakamali. Ang kanyang Camille ay buhay at meron silang isang anak. "Huwag mong hahayaang makuha niya ang aking anak, kuya." Si Cairo na lang ang natitirang dahilan para huminga ako. Ang nanginginig na tinig ni Camille ay halos malunod sa kanyang sariling mga luha habang siya ay nakaluhod sa sahig ng kanilang maliit at madilim na apartment, mahigpit na nakakapit sa laylayan ng t-shirt ni Martin. Sa katabing silid, natutulog na si Chiron pagkatapos painumin ng gamot. Walang kamalayan sa malaking bagyong muling niyanig ang buhay ng kanyang ina. Ang takot na nararamdaman ni Camille ngayon ay hindi katulad ng takot noong gabi ng pagtatangka sa kanyang buhay. Mas matindi ito dahil alam niyang ang pamilya Saldivar ay may kapangyarihan na tadtarin ang kanyang mundo at bawiin ang pinakamahalagang bagay na pagmamay-ari niya, ang kanyang anak. Maingat na binuhat ni Martin ang kanyang kapatid mula sa sahig at pinaupo ito sa sofa. Hinawakan niya ang magkabilang kamay ni Camille upang pakalmahin ang panginginig nito. "Nandito si Kuya Camille. Walang makakagalaw sa inyo ni Kiron. Akong bahala. Gagawin ko ang lahat para maging legal ang pagiging mag-asawa natin sa mga papel kung yun ang kailangan para maprotektahan kayo. Hindi hahayaan ni Kuya na masaktan ka ulit ng Lucas na yan." Seryosong pangako ni Martin, ang kanyang boses ay tila isang matigas na kalasag na handang humarap sa anumang bala. Nang makatulog na si Camille dahil sa tindi ng pagod at emosyon, lumabas si Martin sa maliit na balkonahe ng apartment. Naupo siya sa isang lumang silya habang ang lamig ng hangin ng gabi ay sumasalubong sa kanyang mukha. Kinuha niya mula sa kanyang bulsa ang isang kupas na larawan ng kanilang pamilya noong bata pa sila. Si Martin ay isang lalaking piniling isuko ang sarili niyang mga pangarap, ang kanyang kabataan at ang pagkakataon na magkaroon ng sariling pamilya upang maging matatag na haligi para sa kanyang kapatid. Alam niyang mabigat ang gampaning ito, ngunit ang pagmamahal niya kay Camille bilang kapatid ay mas matimbang kaysa sa anumang sariling kaligayahan. Samantala, sa tahimik at malawak na opisina ni Lucas sa gusali ng Saldivar Holdings, ang gabi ay lumipas ng walang kahit isang segundong tulog para sa kanya. Hindi siya mapakali, pabalik-balik sa paglalakad, habang hawak ang climber ng Jasmine na naiwan ni Camille. Sa huli, tinawagan niya ang kanyang pinaka-pinagkakatiwalaang personal na asistente, si Andrew, sa kabila ng napakalalim na oras ng gabi. "Andrew,
Hanapin mo ang lahat ng impormasyon tungkol sa babaeng nakasama ko kanina sa mall. Alamin mo kung sino ang kasama niyang lalaki at kung saang ospital dinala ang batang kasama nila. Kailangan ko ang mga medikal na record ng batang yon bago sumapit ang umaga. Utos ni Lucas. Ang kanyang tinig ay puno ng awtoridad, ngunit may halong matinding desperasyon. Bago sumikat ang araw, pumasok si Andrew sa opisina na may hawak na isang makapal na folder. Ang marahang pagkaluskos ng mga papel na inilapag sa mesa ay ang tanging sumasabay sa mabigat na hininga ni Lucas habang binubuksan ang ulat. Sir, medyo mahirap makuha ang buong detalye dahil tila may nagbura o nag-restrict ng ilang bahagi ng record ng bata sa ospital na pinuntahan nila kahapon. Ngunit ayon sa nakuha kong impormasyon, ang pangalan ng bata ay Kieron. Ang kanyang blood type ay type O, kapareho ng sa inyo at kay Camille, at ang kanyang petsa ng kapanganakan. Eksaktong 9 na buwan matapos mawala si Camille noon, pag-uulat ni Andrew. Nanginginig ang mga kamay ni Lucas habang tinititigan ang mga nakasulat sa papel. Ang bawat numero, ang bawat letra, ay tila mga huling piraso ng puzzle na sa wakas ay nabuo na. Ang batang nakita niya kahapon, ang batang may parehong kilos, parehong allergy, at may parehong mga mata sa kanya, ay walang iba kundi ang sarili niyang anak. Isang anak na itinago sa kanya sa loob ng maraming taon dahil sa takot. Hinawakan ni Lucas ang papel ng mahigpit. Ang kanyang mga mata ay napuno ng luha ng pagsisisi, ngunit may kasamang bagong lakas ng determinasyon. Anak ko, Camille, may anak tayo. At hinding-hindi ko papayagang may mangapi sa inyo muli. Bulong niya sa sarili, habang ang unang sikat ng araw ay uunti-unting pumapasok sa bintana ng kanyang opisina. Huwag mo siyang hawakan. Huwag mong subukang ilapit ang iyong maruming kapangyarihan sa aking anak. Ang pasigaw na boses ni Camille ay umalingaw-ngaw sa tahimik na sulok ng maliit na parke. Bumasag sa mapayapang atmosfera ng hapon. Bago pa man makasagot si Lucas, mabilis na hinila ni Camille si Kieron sa kanyang likod, habang ang bote ng tubig na hawak niya ay nahulog at gumulong sa damuhan. Ang kanyang dibdib ay mabilis na tumataas at bumababa. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit, ngunit sa likod nito ay ang matinding takot ng isang inang handang makipagpatayan para sa kanyang anak. Ilang minuto bago mangyari ang tagpong yon, masayang naglalaro si Kieron malapit sa slide, habang si Camille ay bumibili ng tubig sa isang tindahan na ilang metro lamang ang layo. Dahil sa pagtakbo, natanggal ang sintas ng sapatos ng bata. Nahirapan si Kieron na ibuhol ito gamit ang kanyang maliliit na daliri. Mula sa likod ng isang malaking puno, si Lucas, na kanina palihim na sumusubaybay sa kanila, ay dahan-dahang lumapit. Lumuhod siya sa tapat ng bata. Ang kanyang mamahaling suit ay walang pakialam na sumayad sa dumi ng lupa. Tulungan na kita, maliit na kaibigan. Malambing na saad ni Lucas. Ang kanyang mga kamay ay napakainahon habang maingat na ginagawa ang buhol sa sapatos ng bata. Tumingala si Kieron kay Lucas. Ang kanyang maliit na mukha ay nagliwanag. Hindi niya alam kung sino ang lalaking ito, ngunit may isang kakaibang pakiramdam ng seguridad at init na naramdaman ng bata na tila ba matagal na silang magkakilala. Kinuha ni Kieron mula sa kanyang bulsa ang isang maliit, medyo may pira-pirasong lollipop at iniabot ito kay Lucas. Salamat po, Uncle. Sa'yo na lang ito. Kasi tinulungan mo po ako. Nakangiting wika ng bata. Ang simpleng regalo na yon ay tila isang malakas na suntok sa dibdib ni Lucas. Nanginig ang kanyang mga labi habang tinatanggap ang candy. Ang mga luha ay unti-unting namumuo sa kanyang mga mata. Sa sandaling iyon, tinanong niya ang bata tungkol sa kanyang paboritong pagkain habang tinitingnan ang ibang mga bata na kumakain ng mani sa di kalayuan. Uncle, hindi po ako pwedeng kumain yan, sabi ni Mommy. Sumasakit po ang tummy ko.
At hindi ako makahinga kapag kumain ako ng mani. Seryosong paliwanag ni Chiron. Napatigil ang tibok ng puso ni Lucas. Ang matinding allergy sa mani ay isang pambihirang kondisyon na naman na rin niya mula sa kanyang sariling pamilya. Ito ang hindi matatawarang patunay na hindi kailanman mabubura ng anumang pekeng dokumento o pagtanggi. Nang lumingon si Camille at nakita ang eksenang yon, ang kanyang buong mundo ay tila huminto. Ang kanyang telepono sa bulsa ay katatapos lang makatanggap ng isang tawag mula sa isang hindi kilalang numero, isang boses ng lalaki na nagbabala. Nagdududa na si Lorenzo, hahanapin kanila muli. Ang babalang yon, kasama ang presensya ni Lucas sa tabi ng kanyang anak, ay lumikha ng isang malaking pagsabog ng panik sa kanyang isipan. Camille, please makinig ka sa akin. Look at him. He has my eyes. He has my allergy. Kahit itanggi mo ako sa harap ng buong mundo, hindi mo pwedeng danyaran ang dugo na nananalaytay sa kanya. Siya ang anak ko. Pagsusumamo ni Lucas, ang kanyang tinig ay basang-basa ng emosyon habang sinusubukang hawakan ang laylayan ng damit ni Camille. Wala kaming kailangan sa'yo. Umalis ka na, Lucas. Huwag mo na kaming gambalain pa. Sigaw ni Camille habang mabilis na binuhat si Chiron at patakbong lumayo patungo sa kalsada upang sumakay sa isang dumarating na tricycle. Sa tindi ng pagmamadali at paghila ni Camille kay Chiron, ang malambot na buhok ng bata ay marahang sumayad sa woolen coat ni Lucas. Nang makaalis ang tricycle, naiwan si Lucas na nakatayo sa ilalim ng lumalamig na hangin ng hapon. Tumingin siya sa kanyang dibdib at doon ay nakita ang isang solong hibla ng buhok ni Chiron na sumabit sa butones ng kanyang suit jacket. Maingat niya itong kinuha sa pamamagitan ng kanyang nanginginig na mga daliri. Ang kanyang tanging susi para sa isang formal na pagsusuri ng DNA na magpapatunay sa kanyang karapatan bilang isang ama. Mano po, Lola. Ang maliit at magalang na tinig ni Chiron ay tila isang malambing na musika na pumuno sa tahimik at banal na espasyo ng lumang simbahan ng Quiapo. Ang amoy ng natutunaw na kandila at sariwang bulaklak ng sampagita ay humalo sa malamig na hangin ng hapon habang si Nanay Elena ay dahan-dahang nagmulat ng kanyang mga mata mula sa taimtim na pagdarasal. Bago mangyari ang sandaling iyon, nakaluhod si Elena sa isa sa mga kahoy na upuan, umiiyak habang ipinapanalangin ang kaligtasan ng kanyang anak na si Lucas at ang kapayapaan ng kaluluwa ni Camille na pinaniniwalaan niyang pumanaw na. Habang nagdarasal, isang maliit na pulang bola ang dahan-dahang gumulong sa makinis na sahig na bato at huminto sa tapat ng kanyang mga paa. Sumunod ang isang maliit na bata na may suot na simpleng t-shirt. Maingat na pinulot ang bola bago tumingin sa kanya na may malawak na ngiti. Chiron, paggalang na tawag ng bata sa sarili bago niya maingat na kinuha ang kulubot na kanang kamay ni Elena, iniyuko ang kanyang ulo at inilapat ang likod ng kamay ng matanda sa kanyang sariling noo. Isang pagmamano na puno ng paggalang na itinuro sa kanya ni Camille mula pa sa kanyang pagkabata. Sa sandaling lumapat ang balat ng bata sa kanyang kamay, naramdaman ni Elena ang isang kakaibang kuryente na dumaloy sa kanyang buong pagkatao. Ang kanyang puso ay mabilis na tumibok at ang kanyang mga mata ay napuno ng sariwang luha habang tinititigan ang mukha ng bata. Ang hugis ng ilong, ang singkit ng mga mata, at ang paraan ng pagngiti ni Chiron ay eksaktong kopya ng kanyang anak na si Lucas noong ito ay sanggol pa lamang. Ang kanyang matandang puso ay hindi nag-atubili. Alam niya nang walang anumang pag-aalinlangan na ang batang ito ay ang kanyang apo. Diyos ko, salamat. Patawarin mo kami, apo. Patawarin mo kami sa lahat ng kasalanan ng pamilyang ito. Umiiyak na bulong ni Elena habang mahigpit na niyayakap ang maliit na katawan ni Chiron. Ibinabaon ang kanyang mukha sa balikat ng bata.
Nalito si Chiron sa biglang pag-iyak ng matanda. Ngunit sa halip na matakot, marahan niyang tinapik-tapik ang balikat ni Elena gamit ang kanyang maliit na kamay. Tahan na po, Lola. Huwag ka nang umiyak. May nakangiting pag-aalala sa kanyang tinig. Mula sa likod ng isang malaking haligi ng bato sa dulo ng simbahan, nakatayo si Camille. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa kanyang dibdib habang pinapanood ang tagpong iyon. Ang kanyang puso ay tila hinati sa dalawa. Ang isang kalahati ay napuno ng labis na sakit at takot, habang ang kabilang kalahati ay napuno ng init nang makita ang kanyang anak sa bisig ng tanging tao sa pamilya Saldivar na naging mabuti sa kanya noon. Ang mga luha ay patuloy na umaagos sa kanyang mga pisngi, ngunit hindi siya pwedeng lumapit. Hindi niya pwedeng sirain ang kaligtasan na pinaghirapan nilang buuin sa loob ng maraming taon. Ngunit sa gitna ng emosyonal na sandaling iyon, isang malamig at matalim na tunog ng marahas na paghakbang ang bumasag sa katahimikan mula sa pintuan ng simbahan. Ang marangyang figura ni Georgina ay nakatayo doon. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit at hinala, habang nakatitig kay Camille na nagtatago sa likod ng haligi. Ang kanyang mapang-aping presensya ay tila isang madilim na ulap na handang sumira sa huling natitirang kapayapaan sa loob ng banal na tahanan. Isang mahirap na tulad mo, walang karapatang humawak sa mga bagay na para sa akin. Kahit kailan, basurang itinapon ka na, Camille. Huwag mo nang subukang bumangon pa mula sa putikan. Ang nanggagalit na tinig ni Georgina ay sumugat sa katahimikan ng madilim at vangveng gabi, habang si Camille ay naglalakad mag-isa patungo sa kanilang apartment. Kakadala pa lamang ni Martin kay Chiron pauwi upang makasiguro sa kaligtasan ng bata. Kaya si Camille ay nagpasyang maglakad ng mag-isa upang pakalmahin ang kanyang naguguluhang isip pagkatapos ng tagpo sa simbahan. Ngunit bago pa man niya marating ang kanto ng kanilang kalye, isang mamahaling itim na sasakyan ang marahas na humarang sa kanyang daan. Ang tunog ng nanggagalit na gulong na sumasayad sa semento ay sapat na upang maghatid ng malamig na kaba sa kanyang dibdib. Bumukas ang pinto at bumaba si Georgina, kasama ang dalawang lalaking nakasuot ng itim na suit na tila mga bantay ng isang malupit na reyna. Tinitigan ni Georgina si Camille mula ulo hanggang paa na may halong matinding pandiri at puot sa kanyang mga mata. Look who's back from the dead. Buhay ka pala talaga, Camille. How desperate of you to show your face again in Manila. Ano ang balak mo? Gagamitin mo ba ang batang yan para makahingi ng pera kay Lucas? Dahil ba naghihirap ka sa ibang bansa, kaya bumalik ka rito para manggulo? You are nothing but a gold digger. Anya, ang kanyang mga salita ay puno ng lason at gaslighting. Pinalalabas na si Camille ang may kasalanan sa lahat ng nangyari. Ngunit hindi na ito ang Camille makuha sa takot muna, mampasampung taon na ang nakalilipas. Ang babaeng nakatayo sa harap ni Georgina ngayon ay isang ina na hinarap ang kamatayan sa gilid ng bangin upang isilang ang kanyang anak. Itinuwid ni Camille ang kanyang tayo, hinarap ang nanlilisik na mga mata ng kalaban nang walang kahit kaunting pag-urong. Hindi ko kailangan ng kahit isang sentimo mula sa inyo, Georgina. At mas lalong hindi ko kailangan ang maruming pangalan ng pamilya ninyo. Ang tanging hiling ko lang ay lumayo kayo sa amin ng anak ko. Huwag mo nang subukang danyaran ang tahimik naming buhay. Matatag na sagot ni Camille. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit puno ng kapangyarihan na nagpangit-ngit sa galit kay Georgina. Humalakhak si Georgina, isang mapanuyang tawa na puno ng kayabangan. You think you can protect that child from us? Lucas is a Saldivar. We have the money, we have the connections. We can buy the courts and we can take that child away from you in a heartbeat. At ikaw, mapupunta ka sa kulungan dahil sa paggamit ng pekeng dokumento. You are nothing compared to us, Camille. Isang utos ko lang, mawawala sa iyo ang lahat. Nanginig ang kamao ni Camille sa tindi ng galit.
Ngunit bago pa man niya hayaang lamunin siya ng emosyon, naalaala niya ang kanyang anak. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Georgina. Ang kanyang tinig ay naging malamig na parang yelo. Subukan mo, Georgina. Gawin mo ang lahat ng gusto mo. Pero tandaan mo ito, isang hakbang mo pa malapit sa anak ko. Sisiguraduhin kong malalaman ng buong bansa ang tungkol sa gabi ng pagtatangka sa buhay ko. Mampasampung taon na ang nakalilipas. Handa ka bang makita ang ama mo at ang sarili mo sa likod ng rehas? Ang matapang na sagot na yon ay tuluyang bumasag sa aristokratikong anyo ni Georgina. Sa tindi ng galit dahil sa pagkapahiya, mabilis niyang itinaas ang kanyang kanang kamay upang marahas na sampalin si Camille. Ngunit bago pa man dumapo ang palad ni Georgina sa mukha ni Camille, isang malaki at matigas na kamay ang sumungaw sa hangin. Mahigpit na humawak sa pulso ng marangyang babae. Si Martin. Nakatayo siya doon. Ang kanyang mukha ay madilim at puno ng nagbabantang galit. Ang higpit ng kanyang pagkakahawak ay sapat na upang mapadaing sa sakit si Georgina. Huwag mong subukang hawakan ang kapatid ko o sisiguraduhin kong babalik ka sa impyerno kung saan ka nanggaling. Gan ng boses ni Martin. Ang bawat salita ay tila isang babala mula sa isang leon na handang pumatay para sa kanyang pamilya. Sa takot na baka lumaki ang gulo at mapahamak ang kanyang kapatid sa batas, mabilis na humakbang si Camille upang tumayo sa pagitan ni Martin at ng mga bodyguard ni Georgina. Kuya, tama na. Huwag mo nang patulan ang taong yan. Hindi sila karapat-dapat sa mga kamay mo. Pakiusap ni Camille habang marahang hinahawakan ang braso ng kanyang kapatid upang pakalmahin ito. Ang kanyang katawan na gaygo ay naging proteksyon para kay Martin. Isang patunay na kahit sa gitna ng panganib, ang kanyang inaalala ay ang kaligtasan ng mga taong nagmamahal sa kanya. Marahas na binawi ni Georgina ang kanyang kamay mula sa hawak ni Martin. Ang kanyang mukha ay pulang-pula sa tindi ng galit at hiyang naramdaman. Mabilis siyang sumakay sa loob ng kanyang kotse, ibinaba ang salamin ng bintana, at itinutok ang kanyang nanlilisik na tingin kay Camille. Hindi pa tayo tapos, Camille. Sisiguraduhin kong mawawala sa iyo ang lahat, pati na ang anak mo. Sigaw niya bago marahas na pinaandar ang sasakyan palayo. Habang pinapanood ni na Camille at Martin ang mabilis na pag-alis ng sasakyan, marahang ipinasok ni Martin ang kanyang kamay sa bulsa ng kanyang jacket. Doon ay nakatago ang isang maliit na voice recorder na lihim niyang binuksan bago pa man siya lumapit. Isang recorder na nakakuha sa bawat salita ng pagbabanta at pag-amin ni Georgina sa kanilang mga krimen. Kahit na ang huling hininga ko ay isakripisyo ko, huwag ninyo lang silang galawin. Ang mababa ngunit nanginginig sa galit na tinig ni Martin ay umalingaw-ngaw sa loob ng madilim, mausok, at nakatagong opisina ng isang huwad na ahensya ng pautang. Ang lugar na ito ay kontrolado ng mga galamay ni Lorenzo Saldivar, na matagal nang naghahanap ng paraan upang gipitin ang pamilya ni Camille. Sa paligid ni Martin ay nakatayo ang tatlong armadong lalaki na may matitigas na mukha, habang ang isa sa kanila ay marahas na itinulak ang isang makapal na papel sa kanyang harapan. Ito ang lumang utang mula sa isang pekeng pamumuhunan, mampasampung taon na ang nakalilipas. Isang patibong na sinadyang ihanda ni Lorenzo noon upang tuluyang wasakin ang buhay ni Martin at alisin siya bilang tagapagtanggol ni Camille. Ang halaga ng utang na nakasulat sa papel ay umabot na sa milyon-milyong piso dahil sa mga ilegal na interes na idinagdag nila sa paglipas ng panahon. Pirmahan mo ito, Martin, kung gusto mo pang makitang ligtas at nakangiti ang iyong kapatid at ang pamangkin mo. Alam mo naman kung gaano kadaling mawala ang mga mahal natin sa buhay sa isang iglap, malamig na pananakot ng pinuno ng mga lalaki, habang dahan-dahang tinatapik ang hawak nitong panulat sa ibabaw ng mesa. Sa tindi ng dusa at kawalan ng pagpipilian, nanginginig na hinawakan ni Martin ang panulat at nilagdaan ng papel.
Ang kanyang puso ay nadurog sa matinding danvat. Siya na dapat ang nagsisilbing matatag na pader at kalasag para sa kanyang kapatid. Ngunit ngayon ay siya pa ang nagdala ng panibagong panganib sa buhay ng kanyang pamilya. Nang makauwi si Martin sa kanilang apartment, sinubukan niyang umakto ng normal, ngunit ang kanyang nanginginig na mga kamay at ang iwas na tingin ay hindi nakatakas sa mapagmasid na mga mata ni Camille. Nang gabi ring iyon, habang tulog na si Martin dahil sa matinding pagod, nakita ni Camille ang mga papel ng utang na naiwan sa bag ng kanyang kapatid. Ang bawat numero na nakasulat doon ay tila isang malakas na hampas na nagpabagsak sa kanyang natitirang lakas. Ngunit sa halip na mawalan ng pag-asa, isang matatag na desisyon ang nabuo sa isip ng isang ina at kapatid. Pumasok si Camille sa kanyang silid at maingat na binuksan ang isang maliit na kahon sa ilalim ng kanyang kama. Doon ay nakatago ang isang simpleng kwintas na pilak na may palawit na hugis puso. Ang tanging alaala na naiwan sa kanya ng kanyang yumaong ina na kailanman ay hindi niya ibinenta kahit noong mga panahong naghihirap siya sa ibang bansa. Maingat niyang tinanggal ang kwintas sa kanyang leeg habang ang mga luha ay tahimik na umaagos sa kanyang mga pisngi. Hinaplos niya ang pilak na metal, dinadala ito sa kanyang mga labi para sa isang huling halik ng pamamaalam. Nanay, patawad po. Kailangan ko lang iligtas si Kuya. Siya ang nagbigay sa akin ng pangalawang buhay at hindi ko hahayaang mapahamak siya dahil sa amin ni Kieron, bulong ni Camille, sa gitna ng katahimikan ng gabi. Kinabukasan maagang nagtungo si Camille sa isang pawn shop upang isanla ang kwintas. Ngunit ang halagang ibinigay sa kanya ay napakaliit kumpara sa milyon-milyong utang na hinihingi ng mga galamay ni Lorenzo. Habang naglalakad siya pabalik na may mabigat na hakbang, hinarang siya ng pinuno ng mga naniningil sa isang madilim na eskinita. Masyadong maliit ito, Camille. Tawa ng lalaki habang tinatapon ang sobre ng pera na ibinigay niya. Sabihin mo sa kuya mo, kung hindi makukumpleto ang pera bago sumapit ang hapon bukas, kukunin namin ang anak mong si Kieron bilang kabayaran sa utang ninyo. Nandito ako, Camille. Hindi ko nahahayaang hawakan ka o saktan ng kahit na sino ulit. Ang mababa ngunit puno ng kapangyarihan na tinig ni Lucas ay tila isang utos mula sa langit na nagpatahimik sa buong silid ng mga naniningil ng utang. Bago mangyari ang sandaling iyon, si Camille ay nakaluhod na sa maruming semento. Umiiyak habang ipinapanalangin ang kaligtasan ng kanyang anak na si Kieron. Ang pinuno ng mga galamay ay nakatayo sa kanyang harapan, may mapang-aping ngiti sa labi, habang dahan-dahang inilalapit ang kanyang kamay upang hawakan ang muka ng nagmamakaawang ina. Ngunit ang pinto ng opisina ay marahas na bumukas nang walang anumang babala. Si Lucas ay pumasok na may kasamang 3 abogado na nakasuot ng mamahaling suit at ilang armadong opisyal ng batas. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Isang matigas na ekspresyon na hindi pa kailanman nakita ni Camille noon. Walang pag-aalinlangan na lumapit si Lucas at naitapon ang isang itim na bag sa ibabaw ng mesa na naglalaman ng sapat na halaga upang bayaran ang buong utang ni Martin, kasama ang mga legal na dokumento na nagpapatunay na ang kanilang ginagawa ay isang kaso ng pangingikil. Bitawan mo siya kung ayaw mong mabulok sa kulungan ngayon din, ganang boses ni Lucas, habang ang kanyang matikas na katawan ay humarang sa pagitan ni Camille at ng mga naniningil, tila isang matatag na pader na gawa sa bato na handang tumanggap ng anumang bigat ng bala para lamang maprotektahan ang babaeng mahal niya. Nakatitig si Camille sa likod ni Lucas. Ang kanyang puso ay naghahabulan sa tindi ng emosyon. Ang takot na kanina lamang ay sumasakal sa kanyang leeg, ay biglang napawi, napalitan ng isang hindi maipaliwanag na pakiramdam ng kaligtasan. Sa loob ng 10 taon, siya ang nagsilbing pader para sa kanyang anak. Ngunit ngayon, may isang lalaking voluntaryong tumayo sa kanyang harapan upang pasanin ang lahat ng kanyang dusa.
Matapos maipaliwanag ng mga abogado ang mga kaso at arestuhin ng mga pulis ang mga ilegal na naniningil, mabilis na lumapit si Lucas kay Camille. Ngunit hindi siya naging marahas. Hindi niya pinilit na yakapin o hawakan si Camille. Maingat niyang tinanggal ang kanyang sariling woolen coat na may kulay abo at dahan-dahang ipinatong ito sa mga balikat ni Camille na patuloy na nanginginig sa lamig at takot. Ligtas ka na, Camille. Walang sino mang makakahawak sa iyo o kay Chiron habang nandito ako. Malambing na bulong ni Lucas, ang kanyang mga mata ay puno ng labis na pag-aalala. Dahan-dahang inayos ni Lucas ang kwelyo ng coat sa leeg ni Camille. Pinapanatili ang kanyang mga daliri na may distansya sa balat nito. Isang magalang na kilos na nagpapakita ng pagrespeto sa takot at sa hangganan na binuo ni Camille, ngunit sapat upang maiparating ang kanyang nag-uumapaw na init ng proteksyon. Sa labas ng pinto, nakatayo si Martin na kadarating lang kasama ang ilang dokumento. Nakita niya ang buong eksena at sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, ang matigas na galit sa kanyang mga mata ay uant-unting napalitan ng isang tahimik na pagtanggap. Napansin niya ang kawalan ng kayabangan sa mga kilos ni Lucas. Nakita niya ang isang lalaking handang ibigay ang lahat nang walang hinihinging kapalit para lamang sa kaligtasan ng kanyang pamilya. Habang nakatayo si Camille sa labas ng gusali, yakap ang kanyang sarili gamit ang coat ni Lucas. Ang pamilyar na bango ng pabango ng lalaki, mampasampung taon na ang nakalilipas, ay uent-unting gumapang sa kanyang sistema. Ang init mula sa tela ay tila dahan-dahang tumutunaw sa yelong nakabalot sa kanyang puso. Nagdadala ng malalakas na alon ng emosyon na pilit niyang nilalabanan, ngunit alam niyang hindi na niya kayang pigilan pa. 10 taon akong nabuhay sa isang kasinungalingan, ngunit ang mga luhang ito ang nagsasabi ng katotohanan ng aking puso. Ang mahinang bulong ni Camille ay sumabay sa marahang pagbukas ng lumang liham na hawak niya. Ang bawat salita na nakasulat doon ay tila isang tinig na nagmumula sa nakaraan, bumabasag sa makapal na yelo na matagal nang nagpalamig sa kanyang buong pagkatao. Ilang minuto bago mangyari ang sandaling iyon, si Camille at si Chiron ay inanyayahan ni Nanay Elena sa kanilang tahimik at simpleng tahanan pagkatapos ng magiting na pagliligtas ni Lucas. Habang masayang nilalaro ng matanda si Chiron sa sala, maingat na inakay ni Elena si Camille paakyat sa ikalawang palapag, patungo sa lumang silid ni Lucas na nanatiling walang bago sa loob ng maraming taon. Dito dinala ni Elena si Camille sa tapat ng isang lumang aparador na gawa sa kahoy na nara. Binuksan niya ito at inilabas ang isang maliit na kahon na may bahagyang alikabok sa ibabaw na naglalaman ng daan-daang puting sobre na maayos na nakatali. Ipinatago sa akin ni Lucas ang mga ito. Camille, dahil kung nalaman ito ni Georgina o ng kanyang ama, tiyak na susunugin nila ang lahat ng alaalang natitira sa iyo. Noong mga panahong inakala niyang patay ka na, ito lang ang tanging paraan niya para hindi tuluyang mabaliw sa pagsisisi. Malambing na paliwanag ni Elena bago marahang hinawakan ang kamay ni Camille at iniwan siyang mag-isa sa silid. Nanginig ang mga daliri ni Camille habang binubuksan ang isa sa mga sobre. Ang papel sa loob ay may bahagyang dumi ng natuyong luha mula sa nakaraan. Camille, aking sinta, ang ulan sa labas ay ayaw huminto, katulad ng aking mga luha. Sabi nila ay wala ka na, ngunit ang aking puso ay tumatangging maniwala. Patawarin mo ako dahil hindi kita naipagtanggol sa tindi ng aking kahangalan. Ibibigay ko ang buong kayamanan ng mga Saldivar, muli ko lang marinig ang boses mo at makita ang iyong nanggiti. Habang binabasa ni Camille ang mga sumunod pang liham, ang bawat salita ay tila isang malakas na agos na nagpabagsak sa pader na binuo niya sa loob ng 10 taon. Ang galit, ang hinala at ang panunumbat na ginamit niya bilang panangga upang protektahan ang sarili at ang kanyang anak ay tuluyang natunaw.
Napagtanto niya na si Lucas ay naging biktima rin ng kalupitan ng sarili nitong pamilya at ang pagmamahal nito sa kanya ay hindi kailanman naging isang kasinungalingan. Sa gitna ng kanyang tahimik na pag-iyak, marahan niyang inilapit ang mga liham sa kanyang dibdib, mahigpit na ipinatong sa kanyang puso. Naramdaman niya ang bawat pintig ng kanyang puso na tila sumasabay sa dusa at pangungulila na isinulat ni Lucas sa bawat pahina. Isang pagkakataon ng muling pagtatagpo ng kanilang mga kaluluwa na hindi kayang sirain ng mahabang panahon ng pagkakahiwalay. Sa pintuan ng silid, dahan-dahang pumasok si Lucas. Nakatayo siya doon, pinapanood si Camille na yakap ang kanyang mga liham habang umiiyak. Walang kayabangan, walang pagmamadali. Ang matikas na lalaki ay dahan-dahang lumuhod sa tapat ni Camille. Ang kanyang sariling mga mata ay basang-basa rin ng luha. Hindi ako sumuko, Camille. Bawat araw, bawat taon, ikaw lang ang laman ng puso ko, bulong ni Lucas. Ang kanyang tinig ay puno ng pagsusumamo. Dahan-dahang inangat ni Camille ang kanyang ulo. Sa unang pagkakataon sa loob ng 10 taon, tumingin siya kay Lucas hindi sa pamamagitan ng malamig na pagtanggi, kundi sa pamamagitan ng basang mata, ng pagmamahal at pagpapatawad. Ang huling girot sa kanyang puso ay tuluyang nawala nang binigkas niya ang pangalan ng lalaki sa pagitan ng kanyang mga hikbi. Lucas, ang kapangyarihan na binuo sa dugo, luha at kasinungalingan ay guguho rin sa harap ng matigas na katotohanan. Ang malamig na bulong na yon ng gabi ay sumabay sa kumikislap na pula at asul na liwanag mula sa mga patrol car ng pulisya na pumaligid sa marangyang mansyon ng mga Saldivar. Ang tahanan na dati simbolo ng walang katapusang yaman at kapangyarihan ay tila naging isang malaking selda ng kahihiyan sa ilalim ng madilim na kalangitan ng Maynila. Sa loob ng malawak na sala, nakatayo si Lorenzo Saldivar na may hawak na baso ng alak, ngunit ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang nanginig nang lapitan siya ng mga opisyal ng batas. Binasa ng punong detective ang kanyang mga karapatan bago maingat na inilagay ang malamig na bakal ng posas sa kanyang mga pulso. Ang mga kaso laban sa kanya ay mabibigat at walang turing na takas, malawakang pandaraya sa pananalapi, hoylo, at ang pinakamatindi sa lahat, ang pakikipagsabwatan sa pagtatangka sa pagpatay kay Camille, mampasampung taon na ang nakalilipas. Ang lahat ng ito ay napatunayan dahil sa testimonya ng galamay na bumaril kay Camille na natunton at nakumbinsi ni Lucas na sumuko kapalit ng proteksyon. Walang nagawa si Lorenzo kundi ang manahimik, ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay habang dahan-dahang inaakay palabas ng mga pulis. Ngunit hindi katulad ng kanyang ama, si Georgina ay tuluyang nawalan ng kontrol sa kanyang sarili. Ang kanyang hysterical na pagsigaw ay umaling-aungaw sa buong mansyon habang marahas niyang itinapon ang mga mamahaling florera at hinila pababa ang mga kurtinang seda. Ang matalim na tunog ng nababasag na kristal na tumatama sa makintab na lantay ay sumabay sa kanyang nagpupumiglas na tinig. Hindi ninyo pwedeng gawin ito sa amin. Kami ang mga Saldivar. Kami ang may-ari ng lungsod na ito. Lucas, nasaan ka? Bakit mo ginawa ito sa amin? We were supposed to be the perfect couple. Bakit mo pinili ang basurang babaeng iyon kaysa sa akin? Sigaw ni Georgina. Ang kanyang magandang mukha ay gulo-gulo na dahil sa kumalat na makeup at ang kanyang mamahaling damit ay bahagyang napunit dahil sa sarili niyang marahas na pagkilos. Sa tindi ng takot at pagkalito, matapos mawala ang lahat ng karangyaang pinanghawakan niya, napaatras si Georgina habang mahigpit na hawak ang isang piraso ng basag na kristal. Nanginginig ang kanyang kamay at paulit-ulit niyang sinisigaw na walang sino mang lalapit sa kanya. Maingat na kumilos ang mga doktor at paramedik na kasama ng mga pulis. Dahan-dahan nila siyang kinausap, pinalayo sa panganib at inalalayan hanggang sa unti-unting humupa
ang kanyang pagpupumiglas. Sa huli, naihatid siya sa ligtas na pangangalaga habang naiwan sa silid ang bigat ng pagbagsak ng isang babaeng minsang inakala niyang hindi kailanman matitinag. Sa labas ng malaking tarangkahan ng mansyon, nakatayo si Lucas. Hindi niya tiningnan ang kanyang ama, ngunit ang kanyang kanang kamay ay mahigpit na nakahawak sa nanginginig na kamay ng kanyang ina, si Elena. Ang matandang babae ay tahimik na umiiyak, ngunit sa likod ng kanyang mga luha ay ang pakiramdam ng malaking kalayaan mula sa mampasampung taon na pagkakakulong sa ilalim ng kalupitan ni Lorenzo. Lucas, dahan-dahang hinaplos ni Elena ang pisngi ng kanyang anak. Tapos na ang gabi. Anak, malaya na tayo sa wakas. Tumango si Lucas, isang solong luha ng pagsisisi at ginhawa ang gumulong sa kanyang pisngi habang tinititigan ang ambulansya na naghahanda upang ihatid si Georgina sa isang pasilidad ng pangangalaga sa kaisipan. Niyakap niya ng mahigpit ang kanyang ina. Hinahayaan ang bawat mabigat na alaala ng pamilyang ito na dahan-dahang tangay ng hangin ng gabi. Habang isinasara ang pinto ng ambulansya, sumilip si Georgina sa maliit na salamin ng bintana. Ang kanyang mga mata na dati puno ng kayabangan ay nanatiling nakatitig sa screen ng kanyang telepono na naiwan sa kanyang kamay, na nagpapakita ng isang larawan ni Camille at Chiron na masayang naglalakad sa labas ng kanilang apartment. Isang huling kulay ng matinding puot ang dahan-dahang gumuhit sa kanyang mukha habang ang sasakyan ay dahan-dahang umalis patungo sa kadiliman ng gabi. Ang mga pader na ito ay hindi ang tunay na bilangguan, kundi ang puot na matagal ninyong kinulong sa inyong sariling mga puso. Ang mahinang tinig ni Camille ay dahan-dahang umalingaw sa loob ng malamig at sementadong silid ng piitan. Ang amoy ng lumang bakal at malamig na pader ay tila nagpapabigat sa bawat hininga ng mga taong naroroon. Nakaupo si Camille sa tapat ng makapal na salamin, habang si Lucas ay nakatayo sa kanyang tabi, mahigpit na nakahawak sa kanyang balikat upang magbigay ng lakas. Si Chiron naman ay nakaupo sa tabi ng kanyang ina, hawak ang kanyang maliit na pulang bola. Sa kabilang panig ng salamin, dahan-dahang pumasok si Lorenzo Saldivar. Suot ang kulay kahel na uniforme ng mga bilanggo. Ang matandang lalaki ay tila nawalan na ng kanyang dating matikas na tindig. Siya ay payat, mukhang matanda, at wala na ang dating kapangyarihan na ginamit niya upang manipulahin ang buhay ng iba. Nang tinitigan niya si Camille, sinubukan niyang ibalik ang kanyang nakaraang kayabangan sa pamamagitan ng paggamit ng intercom. Inakala mo bang nanalo ka na, Camille? Isang mahirap na tulad mo ay hinding-hindi magiging bagay sa marangyang mundo ni Lucas. Isang araw, magigising din siya at maiisip na nagkamali siya sa pagpili sa iyo. Gan ng boses ni Lorenzo, ngunit ang kanyang tinig ay wala ng lakas upang magdala ng takot sa puso ni Camille. Ngumiti ng bahagya si Camille, isang ngiti na puno ng kapayapaan at pagpapatawad na nagpatahimik kay Lorenzo. Hindi na ako natatakot sa iyo, Lorenzo. Ang puot mo ang tunay na nagkulong sa iyo sa silid na ito, hindi ang mga batas ng tao. Ngayon, nakatayo ako rito bilang isang ina na handang iwanan ng lahat ng sakit ng nakaraan, wika ni Camille. Dahan-dahang inilapat ni Camille ang kanyang kanang palad sa makapal na salamin na naghahati sa kanila. Pinapatawad na kita, Lorenzo. Hindi dahil karapat-dapat ka sa aking pagpapatawad, kundi para sa kapayapaan at bukas ng aking pamilya, bulong niya. Nang tumayo sina Camille upang umalis, tumingin si Chiron kay Lorenzo. Ang bata ay walang malay sa mga krimen ng matanda, kaya sa kanyang dalisay na kabaitan, itinaas niya ang kanyang maliit na kamay at marahang kumaway kay Lorenzo. Bye-bye po, Lolo. Nakangiting wika ng bata. Napatigil si Lorenzo. Ang kanyang matigas na ekspresyon ay biglang gumuho nang makita ang naangiti ng kanyang sariling apo. Isang solong luha ang dahan-dahang gumulong sa kanyang kulubot na pisngi, habang pinapanood ang tatlo na dahan-dahang naglalakad palayo.
Isang luha ng huling pagsisisi na dumating sa panahong huli na ang lahat. Matapos ang tagpong iyon, nagtungo rin sina Camille sa pasilidad ng pangangalaga sa kaisipan kung saan nakalagay si Georgina. Sa likod ng reinforced na salamin ng puting silid, nakaupo si Georgina na nakatitig sa kawalan. Nang makita niya sina Camille, Lucas at Chiron na magkakasama, hawak kamay at may ngiti sa labi. Hindi siya sumigaw o nagwala katulad ng dati. Ang kanyang buong pagkatao ay tuluyang nalubog sa nakatutulig na katahimikan habang napagtatanto na ang kanyang puot ay hindi kailanman nagtagumpay na sirain ang pag-ibig na nagbuklod sa pamilyang ito. Lumabas sina Camille at Lucas sa bakuran ng pasilidad. Ang marahang paglapat ng mabigat na bakal na pinto sa kanilang likuran ay naging sapat upang iparamdam ang huling pagsasara ng madilim na kabanata ng kanilang buhay. Tumingala si Camille sa asul na kalangitan, nilalanghap ang sariwang hangin ng kalayaan. Hinarap niya si Lucas, may matamis at rangro ng ngiti sa kanyang mga labi habang hinahawakan ng kamay ng lalaki. Tayong tatlo, Lucas, simulan na natin ang ating bagong buhay, bulong ni Camille. Siya ang iyong tatay, Chiron. Ang lalaking hindi kailanman sumukong hanapin tayo sa tindi ng bagyo ng buhay. Ang malambing na bulong ni Camille ay sumabay sa marahang pagpasok ng gintong sikat ng araw ng umaga sa pamamagitan ng manipis na kurtina ng kanilang sala. Nakaupo si Camille sa kama katabi ang kanyang 4 na taong gulang na anak. Maingat na hinahawakan ng 2 maliit na kamay nito habang ipinapaliwanag ang katotohanan na matagal nang inilihim ng tadhana. Sa nakaraang 10 taon, natutunan ni Camille na mamuhay sa loob ng takot. Ngunit ngayon, habang tinititigan ang dalisay na mga mata ng kanyang anak, alam niyang oras na upang ibigay sa bata ang karapatan na magkaroon ng isang buong pamilya. Mami, ibig sabihin, si Uncle Lucas po ang tatay ko? Ang lalaking laging nagpapakita sa akin ng mga laruang tren? Tanong ni Chiron. Ang kanyang maliit na muka ay nagliwanag sa pagitan ng pagtataka at labis na tuwa. Tumango si Camille. Ang kanyang mga mata ay bahagyang nabasa ng luha ng kaligayahan. Oo, anak. Siya ang tatay mo. At sobrang mahal ka niya, Anya. Bago pa man matapos ni Camille ang kanyang pagsasalita, dahan-dahang bumukas ang pinto ng silid. Nakatayo doon si Lucas, suot ang isang simpleng t-shirt. Ang kanyang mga bisig ay nakabukas at ang kanyang muka ay puno ng matinding emosyon habang naghihintay sa desisyon ng bata. Walang pag-aalinlangan na tumakbo si Chiron patungo sa pinto, ibinagsak ang kanyang sarili sa mainit na yakap ni Lucas. Tatay, ikaw po pala ang tatay ko. Sigaw ng bata. Ang kanyang maliliit na bisig ay mahigpit na pumulot sa leeg ng kanyang ama. Niyakap ng napakahigpit ni Lucas ang kanyang anak. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig habang ang mga luha ng isang ama na inakalang nawalan na ng lahat ay patuloy na umaagos sa kanyang mga pisngi. Hinaplos niya ang malambot na buhok ni Chiron. Ibinabaon ang kanyang mukha sa balikat ng bata habang paulit-ulit na bumibigkas ng pasasalamat sa may kapal. Oo, anak. Ako ang tatay mo. Hinding-hindi ko na kayo iiwan ng mami mo. Patawarin mo si tatay dahil ngayon lang ako nakarating, bulong ni Lucas sa pagitan ng kanyang mga hikbi. Mula sa pintuan ng katabing silid, nakatayo si Martin. Nakasuot siya ng isang simpleng jacket habang dahan-dahang isinasara ang kanyang lumang bagahe. Nakita niya ang buong eksena at isang tahimik at payapang ngiti ang gumuhit sa kanyang matigas na mukha. Ginawa na niya ang kanyang tungkulin. Nailigtas niya si Camille mula sa kamatayan. Naging matatag na pader para sa kanyang pamangkin. At ngayon, oras na upang buksan naman niya ang pinto para sa kanyang sariling kaligayahan sa isang bagong lungsod sa timog. Kinuha ni Chiron ang kanang kamay ni Camille at maingat na ipinatong ito sa ibabaw ng kamay ni Lucas na kasalukuyang nakahawak sa kanyang likod. Mami, tatay, magkasama na tayo palagi ha?
Huwag na tayong aalis sa tabi ng isa't isa, nakangiting wika ng bata. Ang simpleng kilos na yon ay naging sapat upang ikonekta ang kanilang tatlong kamay sa isang buong bilog ng pag-ibig na hindi na kailanman masisira ng anumang bagyo. Nang sumapit ang gabi, ang buong sala ay napuno ng malambing na liwanag mula sa mga mababangong kandila. Nakatayo si Camille sa tapat ng bintana nang dahan-dahang lumapit si Lucas mula sa kanyang likod. Walang ingay, lumuhod si Lucas sa kanyang isang tuhod habang inilalabas mula sa kanyang bulsa ang simpleng pilak na singsing mampasampung taon na ang nakalilipas. Camille, aking sinta, will you marry me again and forever? Hahayaan mo ba akong maging kalasag at proteksyon mo sa buong buhay natin? Pagsusuma mo ni Lucas, ang kanyang mga mata ay nakatitig ng diretso sa mga mata ni Camille. Ang bawat buhangin sa baybaying ito ay saksi sa ating muling pagsilang mula sa madilim na bagyo ng kahapon. Ang malambing na bulong na yon ay sumabay sa marahang hampas ng maliliit na alon sa pampang ng Batangas habang ang gintong sinag ng araw ay dahan-dahang humalik sa malawak na asul na dagat. Ang buong paligid ay napuno ng bango ng sariwang bulaklak ng sampagwita at mga puting rosas na maingat na inilatag sa gilid ng pasilyo ng buhangin. Isang simpleng dambana ng pag-ibig na binuo sa ilalim ng nakasisilaw na paglubog ng araw. Bago mangyari ang sandaling iyon, ang buhay ni na Camille at Lucas ay tila isang walang katapusang pakikibaka laban sa malupit na tadhana. Ngunit sa hapon na ito, ang lahat ng sakit, ang lahat ng takot, at ang mampasampung taon na pagkakahiwalay ay tuluyang natunaw, pinalitan ng isang matamis na simula na sasalubong sa kanilang buong bukas. Dahan-dahang naglakad si Camille sa pasilyo ng buhangin, suot ang isang simpleng puting damit pangkasal na walang marangyang hiyas, ngunit nagpapakita ng kanyang walang katulad na ganda at kapayapaan. Hawak niya sa kanyang kanang kamay ang kanyang anak, si Kieron, na suot ang isang maliit na suit habang nakangiti ng may malaking pagmamalaki. Sa dulo ng pasilyo, nakatayo si Lucas. Ang kanyang mga mata ay basang-basa ng luha ng labis na kaligayahan habang pinapanood ang paglapit ng kanyang buong mundo. Nang marating ni Camille ang dambana, maingat na kinuha ni Lucas ang kanyang kamay. Inilapit ito sa kanyang labi para sa isang magalang at puno ng pagmamahal na halik. Sa tabi nila, nakaupo si Nanay Elena na may hawak na panyo upang punasan ang kanyang mga luha ng katuwaan habang si Martin ay nakatayo sa tabi ni Lucas bilang kanyang saksing lalaki. May kapayapaan at pagmamalaki sa kanyang mga mata para sa kaligayahan ng kanyang kapatid. Matapos ang taimtim na palitan ng kanilang mga panata, isinuot ni Lucas ang pilak na singsing sa daliri ni Camille. Ngunit bago pa man matapos ang seremonya, humakbang si Camille nang mas malapit at marahang ibinahagi ang isang matamis na bulong sa tainga ng kanyang asawa. Lucas, magiging kuya na si Kieron. Dalawa na silang maglalaro sa pampang na ito sa susunod na taon. Bulong ni Camille, may kasamang matamis na ngiti sa kanyang mga labi. Napatigil si Lucas. Nanlaki ang kanyang mga mata sa pagitan ng hindi makapaniwalang tuwa at labis na katuwaan. Walang pag-aalinlangan na binuhat niya nang mataas si Camille. Pinaikot-ikot ito sa ilalim ng gintong liwanag ng paglubog ng araw habang ang maliliit na alon ng dagat ay marahang sumasayad sa kanilang mga paa. Ang buong paligid ay napuno ng palakpakan at masisiglang boses ng kanilang maliit na pamilya. Sa huling bahagi ng hapon, dinala ni Lucas si Camille sa gilid ng pampang kung saan inilabas niya ang huling lihim. Ipinaliwanag niya na bago pa man sila ikasal, muli niyang nakausap ang galamay na bumaril kay Camille noon. Doon niya nalaman na ang mga puting sobre na may tuyong jasmine na natatanggap niya taon-taon ay ipinadala pala ng lalaking iyon. Isang tahimik na panata ng galamay upang iparamdam kay Lucas na ang kanyang pag-asa ay buhay pa rin sa ibang bansa.
Sama-samang umupo sina Lucas, Camille, at Chiron sa buhanginan. Gamit ang isang maliit na patpat, maingat nilang iginuhit ang isang napakalaking hugis puso sa basang buhangin. Sa loob ng puso, isinulat nila ang kanilang 4 na pangalan: Lucas, Camille, Chiron, at ang bagong sanggol na paparating. Kahit na ang malalaking alon ay dahan-dahang sumasayad sa gilid ng guhit, ang bawat alaala at ang pag-ibig na nagbuklod sa kanila ay nanatiling nakatatak ng walang katapusan sa kanilang mga kaluluwa. Ang tunay na kapayapaan ay hindi matatagpuan sa pag-iwas sa bagyo, kundi sa pagtanggap ng sikat ng araw pagkatapos ng marahas na ulan. Sa maliit na silid ng kanilang bagong tahanan na nakaharap sa malawak na asul na dagat ng Batangas, ang hapon ay lumipas ng napakatahimik. Ang hangin ay may kasamang bango ng asin at sariwang sampagwita na nagmumula sa hardin, habang si Camille ay nauupo malapit sa bintana. Maingat na hinahila ang karayom sa malambot na tela ng isang maliit na damit pang sanggol. Ang bawat tahi, ang bawat hila ng bining ay may kalakip na panalangin para sa bagong buhay na kasalukuyang lumalaki sa kanyang sinapupunan. 10 taon na ang nakalipas mula noong gabi ng pagtatangka sa kanyang buhay, at marami ang nagtatanong kung paano niya nagawang patawarin ang mga taong sumira sa kanyang kabataan. Para kay Camille, ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang tama ang ginawa ni na Lorenzo at Jordana. Ito ay ang desisyon na palayain ang sarili niyang kaluluwa mula sa kadena ng puot. Nang pakawalan niya ang galit, doon lamang niya tuluyang naisara ang pinto ng madilim na nakaraan. Ang mga pader ng piitan ni Lorenzo at ang puting silid ni Georgina ay wala ng kapangyarihan sa kanyang mga panaginip. Siya ay malaya na, at sa kanyang pagpapatawad, natagpuan niya ang pinakamataas na uri ng tagumpay. Ang kapayapaan ay hindi na isang pangarap na abot-tanaw para sa kanilang pamilya. Ito ay naging isang buhay na katotohanan. Wala na ang mga gabi ng pagtakbo sa ilalim ng ulan. Wala na ang takot sa bawat tunog ng hakbang sa labas ng pinto, at wala na ang pangangamba para sa bukas ng kanyang anak. Sa labas ng bintana, malayang tumatakbo si Chiron sa pampang. Ang kanyang malalakas na tawa ay sumasabay sa marahang tunog ng mga alon ng dagat. Ang bata ay malusog, masaya, at may isang pamilya na handang maging kalasag niya sa buong buhay. Sa bawat kababaihan na nakikinig sa kwentong ito, ang buhay ni Camille ay isang paalala na kahit gaano katindi ang kawalan ng katarungan, kahit gaano kabigat ang sakripisyo, at kahit gaano kalalim ang sugat na iniwan ng pagtataksil ng pamilya, palaging may pag-asa na naghihintay sa dulo ng landas. Ang pag-ibig na tapat, ang tibay ng puso ng isang ina, at ang lakas ng pagpapatawad ay may kakayahang muling buuin ang isang gumuho ng buhay. Huwag mawalan ng pag-asa kapag madilim ang gabi, dahil ang bawat bagyo ay may katapusan, at ang bawat umaga ay may dalang bagong simula. Dahan-dahang lumapit si Lucas mula sa likod ni Camille. Maingat na ipinatong ang kanyang mga bisig sa kanyang baywang at dahan-dahang inilapat ang kanyang baba sa balikat ng asawa. Sabay nilang pinanood ang masayang paglalaro ng kanilang anak sa pampang sa ilalim ng pulang ginto na kalangitan ng Batangas. Salamat, Camille, dahil pinayagan mo akong maging bahagi ng kapayapaang ito, bulong ni Lucas, bago marahang hinalikan ng leeg ng asawa. Humarap si Camille. Isinandal ang kanyang ulo sa dibdib ni Lucas habang marahang hinahaplos ang kanyang tiyan. Ang init ng katawan ng kanyang asawa, ang tawa ng kanyang anak, at ang buhay na paparating ay ang kanyang dambana ng pag-asa. Isang patunay na ang lahat ng dusa ay natapos na, at ang kanilang pag-ibig ay mananatiling matatag, magpakailanman.